Bukas pa yung sweldo, oy. Yung mga nagtatanong dyan, bukas pa. Teka muna mga kapatid, nasa linya na po itong kapitapitagan at kagalang-galangan na mambabatas at patas, ha? Walang iba kundi si Senador Manny Pacquiao. Magandang umaga po, Senator Pacquiao, sir. Good morning po. Good morning sa inyong lahat. Sir, kahapon ay nung isang araw, tinatawagan po namin kanina pa Senator Lacson pero hindi ko namin makontak, pero nagbitiw po siya ng salita over the radio kahapon daw. Sinasabi niya na ang Senado ginagamit ng ilan, lalo na rin Senator Trillanes, para sa isang destabilization laban sa Duterte administration. Kayo sir, ganun din ba pakiramdam nyo? Parang wala na pong nangyayari dyan, puro investigasyon na lang. Puro na lang ang inimbestigahan si Duterte, wala nang ibang inimbestigahan at saka hindi na nagagawa ng mga mambabatas ang kanilang trabaho, Senador Pacquiao, sir. Opo, totoo po yan. May mga ilan lang na ginagamit din yung posisyon para atakihin ang ating administrasyon. Dapat magtrabaho kami. Dapat yun ang ano. Kaya nga may mga moves tayo na ginawa sa Senado. Paano ito, sir? So, ano ang plano ninyo? Kasi may mga balita na naman na may mga ilan pa raw na nakasalang na naman at kukunin ni Senador Trillanes para magpapatotoo doon sa mga sinasabi ni Matubato at saka ni Las Cañas. Dalawa na naman daw na testigo at magsasabi, oo, mga miyembro kami ng DDS. Paano ito, sir? I-entertain na naman ba ng Senado? Hindi na po magawa ng Senado ang trabaho nito, kundi puro investigasyon na lang, sir. May committee report na yata na nailabas yung Committee on Justice at Public Order about that issue. Opo. Kung sin witness pa rin yung mga nagpunta sa Senado, mahirap naman si tingin ko, nandiyan naman ako nakabanta palagi. Ay, salamat po, salamat. At saka, hiling lang ng mga kababayan natin, sir, yung mga Duterte loyalists at supporters, sir, ba, kung wala naman daw sasabihin na bago, digong na naman. Huwag na raw po payagan na yung mga testigo niya kung saan-saan pinulot lang magsalita dyan dahil nauubos daw po ang oras, sir. Nakakaumay din pakinggan at hindi na nagagawa ng Senado ipasa yung mga panukalang batas, Senator Pacquiao, sir. Oo nga, marami ka dapat na maipasa para makatulong sa ating bayan. Ay dapat yun ang tuwa ng pagtunan ng pansin ng mga kasama ko rin. Alright. Sir, isa pa pala, maiba tayo. Yung, di ba, Tuesday daw, yung confirmation ni Secretary Gina Lopez ng DNR. Ano na ho nangyari? Mamaya ho ba ito or kailan ho mangyayari ito? Mamaya may caucus kami mga 11 o'clock. Magkakaroon ng caucus pero hindi pa namin na finalize. Oo. Mamaya papag-usapan kung ano yung maging resulta ng pag-uusap. Pero wala daw po yata rito. Nasa abroad si Secretary Gina Lopez, sir. Yes, nasa abroad. Okay. So, I guess i-reset na lang po ito yung pag-appear niya ulit dyan sa Senado, sir? Opo, kasi in-inform naman kami ng si ahead of time na may schedule siya ng March. Alright. Well, maraming salamat po, Senator Manny Pacquiao. Maayong buntag kanimo, sir. Maraming salamat, Erwin. Thank you. Ayan. Si Senator Pacquiao, ramdam niya rin na ginagamit itong Senado para mapatalsik yung Manong Digong. Ewan ko ba? Kung sino-sino na lang ang mga sinasalang dyan, kung sinong Judas, Hestas, Barabas, kung sinong impacto na lang ilalagay dyan. Satanista, komunista, sakdanista, demonyo! Kahit saan-saan nila pinupulot. Ay, Diyos ko po. Ay, minsan buwisit na rin ho eh. Kaya ako, hindi na ako nakikinig ng sa totoo lang ho. Nung unang salang ni Las Cañas, nanood ako. Kahit ganoon din, unang salang ni Matubato. After that, din ako nanonood. Yung pangalawang pagdinig, pangatlo. Hindi na ho. Tsaka yung mga interview niya, papa-interview pa. Ano papakinggan mo? Kita mo naman ho,
Kalukuhan na lang, talagang ang target na lang nila, nasirain na lang talaga ang mama. Ay mabuti na lamang yung 16 na milyon, hindi lang siguro 16 na milyon ito, 21 milyon, na bumoto kay Manong Digong, hindi naniniwala. Eh bakit mo naman paniniwalaan? Nakukonsensya raw yung buang. Ang sabihin mo Las Cañas, o Pistanyas, o sino ka man yung Kastanyas ka. Eh hindi ka lang napagbigyan, kaya nagwawala ka para kang bata. Mabuti ka lang kaldagin yung ulo mo. Ikaw, sana ang dapat, ikaw na lang yung nakita ng NPA. Napaka walang hiya mo, gagawa-gawa ka ng kwento porque hindi ka napagbigyan. Magngangaw-ngaw ka ngayon, sabi mo may DDS. Inutusan ako ni President Duterte. O, tragis. Dahil hindi ka napagbigyan ng, hindi ka nabigyan ng small town lottery na franchise. Eh, sino ka bang buang ka? Dahil hindi ka nabigyan ng magandang pwesto sa Subic, sa SBMA, kaya nagwawala ka. Nakakahiya ka naman. Oy, mga kamag-anakan, yung pamilya ni Las Cañas, awatin nyo naman yung tatay nyo, asawa ninyo, ano ba dyan, lolo ninyo. Nagwawala eh, nakakahiya. Obvious na obvious, hindi na pagbigyan, nagwawala. Kung ano-anong kwento nga kinikwento. Hindi mo alam ko, parang pansinin nyo, parang may mga tama sila sa ulo, ano. Si Matubato, tignan mo, pag nagsayong itsura, Las Cañas, parang iisa lang ang hugis ng mukha nila at yung pananalita nila. Kasama na yung kanilang coach, si Coach Trillanes. Parang iisa lang yung figura at saka yung parang yung nakagayto nakasimangot na ganon. Parang iisa lang yung kanilang eskwelahan, yung kanilang training ground na pag humarap na sa camera yung tapos may mga paiyak-iyak pang ganito. Pasin mo si Matubato at saka si Las Cañas. Yung pag umiyak-iyak na konsensya po ako. Hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya. Po, tragis. Iisa lang yung inyong dinaan ng eskwelahan. Iisa lang yung inyong coaching. At ang coach niyo si Trillanes. Ewan ko, si Trillanes yun o si Dilima. Isa lang eh. Pansinin mo. Di ba? At saka pareho yung mukha ni Matubato. O, paglapitin mo yung mukha ni Matubato at saka Las Cañas, yung kanilang facial expression, isa lang parang nakasimangot. O, idikit mo na si Trillanes. Pag dikit-dikitin mo mukha nilang tatlo, tignan mo, magkakahawig sila. Wala biro. Alisin mo lang yung buhok, yung kakat out mo lang ganun yung hugis ng talaga ng mukha. Tama, magkakamukha sila para silang mga magkakapatid. Parang ang pinakamatanda si Las Cañas, pangalawa si Matubat, ay pangalawa si Trillanes. Ang bunso si Matubato. Pansinin nyo. Ayaw nyo maniwala sa akin. Ay, oras po natin, 9 o'clock ng umaga. Teka muna, papasukin muna natin itong si Professor Dindo Manhit. Isa rin pong political analyst. Magandang umaga po, Professor Manhit. Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga sa inyong tagapakinig. Kahapon, sa isa pong panayam sa isang radio station, si Senador Lacson, sinabi niya, naniniwala siya at ramdam niya na ginagamit lamang ang Senado ng ilang kasamahan niya, partikular na ni Trillanes, sa destabilization move laban dito sa Duterte administration. Napansin niya kasi pag may mga inquiry, punong-puno ron ng mga foreign media, isa lang daw ang pakay, hindi raw in aid of legislation, kundi para talagang to destabilize this administration. Kayo, Prof, ganoon din po ang basa ninyo. Anong basa nyo rito? Mukhang ang nakakapagsin talaga yan, Erwin, na pag may batiko sa Pangulo, ang daming mga nagmo-monitor na media, no? No. O nakakadagdag sa ingay sa ating politika. Hindi naman maganda yun, lalo na kung hindi ganun kalalim o substantive ang mga akusasyon sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. So, ano kaya maganda, sir? Ito ba, dagdag pogi points po ito sa Senado o babawasan ng pogi points, lalo na kay Senador Trillanes? Prof. Alam naman natin na ang publiko ay
napapansin din yan, lalabas yan sa mga susunod siguro na public opinion Survey. polls. Kaya sana mapakita ng taong bayan na hindi lang gusto ng ganitong politika na matikusan lamang, wala namang laman. No? Kaya pantayan natin sa mga susunod na survey. Alright, Professor Dindo, maraming salamat po, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Prof.